Ang Ten of Pentacles ay nagpapakita ng security or assurance at tagumpay sa material aspects ng buhay. Gayunpaman, kung titingnan natin ng baraha ng Ten of Pentacles galing kay Rider-Waite, makikita natin na tila ang pamilya sa larawan na ito ay hindi nakikita ang mga biyaya sa kanilang paligid at sa halip ay nakakaranas ng pag-aalinlangan at pagkabagot. Ngayon, yung pamilya na tinutukoy natin ay itong tatlong mga tao na ito. Tapos, itong misteryosong matandang lalaki na ito ay hiwalay sa kanila. Ngayon, ang Ten of Pentacles kasi ay kumakatawan sa Kabbalistic Tree of Life. At ang timbangan, kung titingnan natin dito sa arch, ay merong scales, 'di ba? So, ang timbangan sa arko na ito ay nagpapakita ng mga puwersa ng katarungan at balanse sa ating mundo. Ang barahan na ito ay nagsasabing may mas mataas na mahika sa ating pang-araw-araw na buhay na hindi natin agad nakikita. So, ngayon, babalik tayo sa mga tao sa kwento na ito. Ang matandang lalaki na ito ay simbolo ng isang spiritual na bisita, kumbaga, na nagdadala ng mga biyaya. Ngunit, tanging ang mga may bukas na isipan lamang ang makakakita sa kanya. So, in a way, yun ang dahilan kung bakit makikita natin na itong misteryosong matandang lalaki na ito ay napapalibutan ng 10 pentacles. Tapos, tila itong pamilya na ito ay hindi siya gaanong nakikita dahil nasa kabilang side sila ng arch. Tapos, tila hindi sila lumalapit, hindi tulad ng dalawang aso na ito, na parang sila pa yung talagang nakakapansin sa lalaking ito. Na isa pa is kung titingnan natin yung suot niya, 'di ba? Napaka daming details. Para siyang may handog talaga na hiwaga. Para siyang galing sa isang fairy tale or meron siyang angking mahika tungkol sa kanya. Meron talagang mahiwaga dito sa misteryosong lalaki na ito. Pero yun nga, hindi siya nakikita ng pamilya na ito. So, sa pangkalahatan, ang Ten of Pentacles ay nag-aanyaya sa atin na makita ang mas malalim na kahulugan at mahika sa ating mga pang-araw-araw na buhay at tanggapin ang mga biyayang dumarating mula sa mundong ito. It invites us to see the world from a different perspective, to remember or learn how to look for the magic around us. Again, nasabi na natin dati na ang buhay at ang mga paligid natin ay hindi lang basta-basta ordinaryo. Dapat hindi natin makalimutan na hanapin ang taglay na hiwaga ng buhay. Dahil lagit-laging meron tayong makikita if only we know how to look. So, yun din ang dahilan kung bakit meron talagang mysticism na naka-attach sa barahan na ito. At kung bakit na-mention kanina yung Kabbalistic Tree of Life. Yung Kabbalistic Tree of Life kasi ay galing sa Kabbalah or yung esoteric method na galing sa Jewish mysticism. So, kumbaga it deals with themes or symbols that represent the nature of creation, of the human soul, cosmos, tsaka God. So, it's about spiritual harmony, tapos it's the essence of how we are, of the universe, yung mysticism around spirituality
and God. So, ang sinasabi ng baraha is hindi lang basta-basta ordinaryo ang buhay. Merong angking mysticism na mahahanap tayo kung alam lang nating tumingin. Dahil in a way, pwede nating tingnan na itong misteryosong lalaki na ito ay si God na nagdadala ng biyaya sa buhay natin. So, merong something divine about it. Pwedeng siya talaga yung representation ng cosmos or ng universe. So, whatever it is, it points to the spiritual side of our world, na not everything is material. There are things around us na hindi natin nakikita, pero nagbibigay ng kahulugan, saysay, at lalim sa experiences natin sa buhay. Na hindi lang basta-basta ang paligid-ligid natin, lagit merong spiritual component or equivalent ang mga bagay sa paligid natin. At kung alam nating hanapin yon, makikita na natin sino ba tong misteryosong tao na to at ano yung mga handog niya para sa atin, para sa buhay natin. So, for comparison lang kay Rider-Waite, meron tayo ditong ibang mga baraha tulad ng The Field Tarot, yung Ten of Pentacles, tsaka si Marseilles, tsaka galing sa Angel Tarot cards. Ngayon, makikita natin na wala completely yung kwento na pinapakita ni Rider-Waite. Dito kay The Field Tarot tsaka Marseilles, mas symbol lang talaga yung makikita natin. 'Di ba? Yung Pentacles lang, yung Ten of Pentacles kay Marseilles, tsaka Ten of Discs sa The Field Tarot. So, kapag magbabasa ka ng tarot, kailangan alam mo talaga yung sinasabi ng baraha. So, pag nakita mo yung Ten of Pentacles sa ibang baraha, kahit na walang pinapakitang kwento, alam mo yung kahulugan at gustong sabihin ng card. Dito naman sa Angel Tarot, makikita natin na merong anghel na naka-attribute or naka-assign sa Ten of Pentacles. So, dito si Manadel. Si Manadel ay isang angel of work and liberation. So, makikita natin ang sinasabi dito is inner and outer work. Si Manadel, he helps one keep their job and protects against disasters. So, dahil ngayon na alam na nga natin kung ano ang gustong sabihin at ang ibig sabihin ng Ten of Pentacles na inaanyayahan or ini-invite tayo nung baraha to see the higher meaning in the ordinary, 'di ba? To see the deeper and more mystical view of life, of the world. So, kahit na wala yung kwento, makikita natin dito sa Angel Tarot na ang gustong sabihin ng baraha na ito, ng Ten of Pentacles, is merong spiritual aspect ng buhay na minsan ay hindi lang natin napapansin. Na hindi lang puro ordinary ang paligid natin, maybe we are surrounded by angels, kumbaga. Merong divine at merong spiritual na pumapaligid sa atin lagi. At kailangan lang nating matutunan na alalahanin kung paano makita yon. Yun ang invitation sa atin ng baraha na ito. Dahil kung titingnan natin, kapag nakabaliktad na or naka-reverse ang Ten of Pentacles, ay nagpapahiwatig na ito ng pagkabagot. So, in a way, kapag masyado ka ng in too deep, 'di ba, sa mundane or sa ordinary, maghahanap ka na ng thrill. So, nabobore ka na sa environment mo kasi wala nang higher meaning. Masyado na siyang plain and ordinary. So, magkakaroon ka ng tendency na maghanap ng danger, ng panganib. So, lalo na sa financial or emotional aspects ng buhay, magkakaroon ka ng urge to seek out danger or risks. 'Di ba? Gusto mo nang mag-take ng risk kasi
in a way, nabobore ka na or stagnant na yung mundo mo. So, yun ang ibig sabihin ng reverse Ten of Pentacles, na since hindi mo nakikita yung higher meaning, yung mysticism na pumapaligid sa'yo, naghahanap ka ng pagbabalingan ng energy. Tumitingin ka sa iba, naghahanap ka ng distraction. Kasi, kumbaga, you want something more. Naghahanap ka ng more, 'di ba? So, maghahanap ka ng risk. Kumbaga, gusto mo ng thrill. So, magre-risk ka ng mga bagay na meron ka na. So, yun yung danger na pinapahiwatig ng reverse Ten of Pentacles. So, ang mga risk na ito ay maaaring dulot ng pagkawalan ng kaligayahan sa ating kasalukuyang sitwasyon. So yun nga, hindi ka kontento sa situation mo right now, sa circumstances mo, so maghahanap ka ng iba. Minsan, isa-sacrifice mo yung kung anong meron ka. Parang you will put it on the line para lang makakamdam ka ng something else. At minsan ay nagiging sanhi ito ng hindi mga unforeseen circumstances, mga problema na hindi mo naman ginusto or hindi mo inanticipate, pero dahil ni-risk mo yung kung anong meron ka ngayon just to feel something else, to find some sort of meaning, dahil hindi ka nga kontento, magkakaroon ng mga hindi inaasahang problema dulot nito. So, maaari din na ang reverse Ten of Pentacles ay nagsasabi or nagpapahiwatig ng pakiramdam ng pagkawalang direksyon. Kumbaga, hindi mo na alam kung ano bang gagawin mo or saan ka pupunta kasi nga hindi ka kontento sa sitwasyon mo ngayon. Or mga padalos-dalos na desisyon. Nagiging reckless ka na dahil naghahanap ka ng thrill to find something more. Meron kang kawalan na gusto mong punuin, tas hindi mo alam kung ano ba ang magfulfill ng kawalan na yon. Kaya, naghahanap ka ng iba. So, yun ang ibig sabihin ng reversed Ten of Pentacles. Hanggang sa muli, like and subscribe para makita nyo mga videos namin tungkol sa tarot cards at kung anong ibig sabihin ng bawat baraha.